Kaway-kaway sa mga mahilig dyan sa maanghang, pero hindi lang ito basta maanghang dahil promise, napakasarap nito. At kung hanggang ngayon ay nag-iisip ka pa rin ng pwede mong ipang negosyo na siguradong magiging mabenta, itong recipe ko ay para sa'yo. Maliit na puhunan pero siguradong malaki ang kita at higit sa lahat, madali lang gawin. Ito rin yung klase ng chili garlic oil na masarap, hindi lang basta maanghang. Bali sa recipe na ito ay kakailanganin natin ng 1 cup ng sili at kung mapapansin ninyo ay iba't ibang klase ito. Yung iba ay pula na nga at yung iba ay green pa. Hindi ko po kasi ito binili, hinarvest ko lang sa tanim ng tatay ko. So totoo talaga yung kasabihan na pag may tinanim ang magulang mo, may aanihin ng anak. Charis. Pero seryoso, sa kasipagan po ng aking tatay, ayan, may nahaharvest na akong sili. At itong siling panigang galing din sa tanim ng tatay ko. Medyo marami rin kasi kami nito kaya naisip ko na maglagay ng ilang piraso. Pero ito po ay optional lang. Kakailanganin din natin dito ng bawang, 1/2 kilo po pala ito at ang binili ko na ay yung walang balat para hindi na tayo mahirapan pang magbalat. Konti lang naman yung difference ng price nito sa may balat. At para mas mapadali itong ating trabaho, kakailanganin natin dito ng food processor. Bali, pipinuhin natin itong mga bawang. At medyo maliit itong aking food processor kaya hinati ko sa dalawa yung pagga-grind. Kung may blender po kayo, pwede na yung gamitin ninyo para mapino yung bawang at sili at pwede rin na pagsamahin na i-grind. At dahil maliit nga itong aking gamit, 3 beses akong nagsalang. Once na napino na natin yung bawang at sili, ilagay na natin ito sa kawali. Ingat lang po pala sa paggawa nito dahil legit na maanghang yung mga sili. Next, maglalagay na tayo ng 1 tablespoon ng black ground pepper, 1/2 tablespoon ng paprika, at maglalagay din pala ako ng seasoning. After natin mailagay yung mga pampalasa, maglagay na tayo dito ng 4.5 cups ng cooking oil. At palm oil pala yung gamit ko dito. Pwede rin po pala kayong gumamit dito ng ibang cooking oil kung ano yung mas gusto ninyong gamitin. Ito lang kasi yung available sa akin, kaya ito yung ginamit ko. Next, isalang na natin ito sa kalan at medium fire lang po pala yung gamit ko dito para hindi masunog at dapat tuloy-tuloy lang natin itong haluin. At pag ganito na naluto na yung bawang at sili, maglagay na tayo dito ng toyo para pampaalat at pampakulay. Maglagay din tayo ng asukal para pambalance naman sa anghang. Tuloy-tuloy uli natin itong haluin hanggang sa maluto na itong ating chili garlic oil. Mga 6 to 7 minutes ko pa pala itong niluto bago ko inahon sa kalan. Grabe, kung nandito lang kayo, maaamoy talaga ninyo na napakabango nitong ating chili garlic. Palalamigin pala muna natin ito bago isalin sa mga lagayan. At nung lumamig na yung ating chili garlic oil, isasalin ko pala ito sa 4 ounce na lagayan. Bali mini chili garlic oil pala ito para madaling ibenta. At sa paglalagay, punuin natin yung lagayan at dapat 80% yung chili garlic at 20% yung oil. Naalala ko lang dati, nagtitinda ako ng siomai at napakamabenta nun, hindi dahil sa siomai kundi dahil sa homemade chili garlic oil ko. Yun pala yung gusto ng mga customer ko. At sa mga ingredients na ginamit ko ay nakagawa ko ng 17 pieces na 4 ounce. O diba, ang dami. Sure na magiging mabenta at kikita ka. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo.